naka-experience ka ng Oo. trauma, naka-experience ka ng abuse, tapos imaginein mo, no, na parang sasabihin mo lang na dasal lang Kaya yung nga. katapat niyan. Ayoko no, yung Oo. ang haba-haba ng kinuwento ko, Mm. sabihin ng kaibigan ko, alam mo bro, dasal Yeah. lang, okay na yan. Bro, ano sa tingin mo ginagawa ko? Hindi ako nagdadasal. Ang kailangan ko Yeah. kausap. Ang pinakaayaw ko rin na ginagawa ng mga Pilipino, di ko alam kung ginagawa rin to ng ibang bansa, no? Nagsabi ako sa iyo ng problema ko. Nagbagsak ako sa iyo ng problema, boy. Bagsak. Ganyan, pak, 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 boom. Tapos ang isasagot mo sa akin, bro, yan, ako nga. Yung ganon. Pero at least we have to be careful doon sa mga information na nakukuha natin. Like for example, ang dami ngayong mga tao na naniniwala doon sa mga psychologists na mga quotes na Yan. parang sino bang psychology nagsabi Yan. niyan? Diba? Na kapag ikaw ay lalaki, expect na dapat hindi ka umiiyak, dapat Mm-mm. hindi ka nagpapakita ng nararamdaman mo. Pero actually there's this disturbing no na research result na siguro trigger warning lang po, no. In terms of attempts of suicide, mas maraming mga kababaihan ang gumagawa nun. Attempts, no? Pero sa mga completers, mas maraming lalaki. Yon naman! Hello, this is Z and welcome to our podcast. Tara at pag-usapan natin ng mga bagay na bahagi na ng ating kamalayan. Usaping panlipunan, lakas maka-deep conversations and topics that are close to my heart. Ang dami ko pong gustong i-share sa inyo and I'm really excited, especially ngayon, sa mga makakapulong natin din sa show at sabay-sabay po tayong matuto at syempre, dating gawi. Kung wala namang matutunan, at least mapatawa ka man lang. Magandang araw po kung saan ka man nanonood at balita ko sa pagkakataong ito, bago namin ilabas ang episode, marami na ho nakakapanood sa amin. So maraming salamat at dahil dyan, muwa, chup-chup, lahat na lang pwedeng gawin ko. Kung pwede nga lang puntahan kita sa bahay para magpasalamat kasi hindi mo alam kung gaano kahirap ang mag-put up ng isang show. So thank you, I love you. Ito yung maganda kasi yung topic natin today. Ang gusto kong ipunto, hindi lahat kasi nung pagod o yung pagod, katamaran, no? Recently na-realize ko po yan. Minsan kasi katawan mo na yung nagsasabi ng mga bagay na hindi mo na kayang aminin, no? Minsan the mind wants to fight pero yung katawan hindi talaga kinakaya. And maybe that's why so many adults today are functioning pero ubos na ubos, no? Ang dami nating mental health content online ngayon, no? Parang pag nag-search ka ng mental health, marami. Ito yung tanong ko, bakit ang dami pa rin nating hindi maintindihan sa sarili natin? No, yan yung gusto kong matutunan this episode. Maybe because awareness is not the same as healing, no? Turo po sa akin yan ng ating mga kapatid sa mental health advocacy. Today, pag-uusapan po natin ang mental health at very close to sa puso ko. Kilala nyo naman po ako na when it comes to mental health, galit na galit ako sa mga parang sound preachy. No, hindi preachy yung gagawin natin dahil ayoko nun. Dahil wala naman talagang standard procedure for you to navigate those feelings, no? And definitely not in a parang journal tas okay na way, no? Hindi. Today, gusto nating intindihin bakit ang daming adults ngayon na pagod, anxious, confused, overwhelmed, pero still functioning, no? Ito kasi napansin ko. Ang dami nating words ngayon sa mental health and adulting content space, no? Natutunan natin yung word na trauma, burnout, anxiety, depression, healing, boundaries, attachment style, inner child, no? Lalo na sa mga tuwang-tuwang mag-consume ng ganong content. Pero minsan, kahit ang dami na nating terms, ang hirap pa rin po nating sabihin ng simpleng, hindi ako okay. Minsan sasabihin natin na I'm just tired, pero yung tired mo, magugulat ka, bigla na lamang tumataas mo baba. May season 1, may season 2, finale, parang spin-off. Okay ka ngayon, bukas hindi. Whatever you are feeling or kung nasaan man ang state of mind mo right now, valid yan. Sumbong mo sa akin kapag may nag-invalidate at talaga namang papatakan ko ng isang matinding Batanggenyo. Sabihin mo sa akin pag nag-invalidate ng feelings mo, sa amin sa Batangas, we call it, ay sabihin mo sa akin nahambulsing ko, talaga namang aaning kawang niyaan. Diga? Sa amin sa Batangas, kapag in-invalidate ang feeling, pag in-invalidate ang feeling, may kasabing isumbong mo sa akin at ay di hahambalusain. May hampas na, may sungasub pa, ay sungaba pa. So wag nohong i-invalidate yung feeling, no? So, this episode is special because mental health is everywhere nga po online. We see posts about depression, anxiety, etc. and yung self-care. But ito nga yung challenge. Awareness is rising but access is still difficult. Dito ko pikon. Kasi sa Pilipinas, yung mental health services, ang mahal.
It can cost thousands per session. Ako po, aminado ako, and kilala niyo naman po ang buhay ko. Whenever I get session for my mental health, kasi lagi sinasabi nila, kaya ka lang daw pupunta sa isang mental health professional kapag sagad na, may sakit. No. Kung kaya mo, it's your maintenance. Maintenance mo yung sarili mo. Pero, paano ko nga mag-maintenance? Paano mo ma-access yung mental health kung ang isang session, 3-5? Di ba? Ay, baka magpapatugtog ka na lang ng tugtog ng Ben and Ben. O di ka kung ano man, para lang maging okay ka. Di ba kasi nga mahal? So, ngayon, minsan ang mga tao, hindi rin maintindihan ang pinagkaiba ng psychologist, psychiatrist, counselor, therapist. Yung iba napunta sa HR, magsusumbong. Hindi naman yan psychiatrist. Di ba? HR na naman. Feeling ko. Hindi po ako galit sa mga HR. At wala akong balak na gagawin nating lecture ito. Kailan nyo ako narinig mag-lecture? No? Minsan lang talaga ako para academician, pero hindi po lecture to. Kaya hindi rin natin gagawing trauma Olympics to na pagalingan ng sad stories. Na walang ganon. Kasi kung trauma stories to, ay hindi ako yung host. Kasi feeling ko, mananalo din ako sa mga kwento ng trauma. No? So gusto lang nating himayin bakit ang daming Filipino adults ngayon ang pagod. No? Kailan normal ang stress at kailan kailangan humingi ng tulong. Kasi very curious ako doon. Tapos, nakakatulong ba yung mental health content online or minsan nakakalito at minsan may kilala ako lalo nakasasama na parang may trigger, no? At paano ba natin pag-uusapan ng mental health in a way that is honest, safe, funny, and human? When I say funny, hindi ko po sinasabi yung pagtawanan ng mental health. Ang sinasabi ko lang po, yung kaya nating ma-digest in a way na hanggat maaari hindi makaka-trigger. At kung ano man ang nararamdaman mo today, gusto ko lang agad sabihin, itong episode na to ay hindi ka para tulungang i-diagnose o whatever, hindi po ako doktor, no? Yung pong guest natin, hindi po sila P-pop group, no? Hindi rin sila doktor, no? Pero kung kailangan mo ng tulong ngayon pa lang sinasabi ko agad, i-message mo ako, i-DM mo ako. Kung wala kang panggastos for mental health, i-chat mo ako. Okay? I-chat mo ako, diretso mo sa akin, ha? Nandito ako, tulungan kita, okay? So, syempre, hindi natin to pag-uusapan ng ako lang, no? Kasi kapag ako lang, ang perfect ko naman. No? So, hindi ko alam lahat. Kasi, baka lahat tayo mag-diagnose sa sarili natin. Di ho ako, bawal yan. So, our guest today is known online as One Psychologist. Yes po, yung gwapong nakikita mo online, siya yon. And yes, hindi po siya AI. And yes, nandito siya ngayon. He is a psychologist, content creator, and someone who helps make psychology more understandable and relatable for Filipinos. Please welcome One Psychologist, Rainier, at ang nagbabalik sa pod, CJ and Yukito! Hey, hello. Diba? Talaga sinabi ko agad na hindi kayo P-pop group. Kasi kapag direct pwede mo ba tingnan yung buong grupo nila? Kasi para silang P-pop group, no? Di ba? Para silang audio, parang di ba may parang intercontinental, may Japanese, May siopaw. di ba? Japanese, parang pwede ka maging Thai, di ba? Thai, Japanese, Oh, di ka. Thai, Japanese. Pwede ka rin mag-Korean. Ito naman, papaasa mo na naman ako. Kamusta ka na, Yukito? Parang naman kakanina natin Oo nga no? Parang long time no see. Sobrang... Parang nag-Jollibee pa siya kanina. Oo. Wait lang bro. Wait lang. Ay, sorry. Bala ba yung brand? Sorry. Off niyo yun Okay lang. Hindi, Yukito. Tawag dito, kamusta, ang gusto ko kasing kumustahin na hindi ko na check agad sa episode. Minsan ba, ramdam mo bro yung nauubos ka dahil parang ang dami mong gustong gawin? Totoo, yeah. Sobra. Lalo na nung 2025. Yun parang pinakamahirap na year para sa akin. Kasi hold the thought Yeah. Ikaw CJ, parang ang daming problema, no? Hala. Hindi ka lang pala host, no? Manguhula ka din. Pero mamaya kumusta natin CJ? Rainier! Palakpakan natin si Rainier. Rainier, mag-hi ka naman sa mga kasamahan natin. Ang daming audience. Hi guys. 65. Hi guys, I'm Rainier and also known as the One Psychologist. So I'm here to share something about our topic for diba? today. Kahit wala pala tayong tatlo, kahit si Rainier na. Oo naman. Ba't kasi Ba't ba- nagsama-sama pa tayo dito? Ay, init tuloy. Uminit Ba't tayo nandito? Uminit bigla eh. Salita lang si Rainier, credible na agad yung show. Para okay na ako. Bakit nga One Psychologist ang pinakalam sa page? Actually- Pwede naman Pedro, pwedeng Andres, Oo. pwedeng Robin Psychologist, Okay. pwedeng Harry Roque Psychologist. Ang dami pwedeng pangalan kasi. Friend, parang Bakit one? gusto baguhin na. Bakit
bakit one Oh, psychologist? actually, I processed it with my friend. Tapos, na-realize namin na, kasi parang isa sa mga gusto kong theme is yung ma-capture yung Filipino mental health. Oo. So, ang one psychology, yung one doon is coming from Juan de la Cruz, which is yung parang, 'di ba, yung parang symbolic representation, yung name, no, parang ano siya, John Doe, parang gano'n, Yes. ng Philippines. Tama, So, tama. that's why I have incorporated yung term na Juan and then yung psychologist because I wanted this to parang fit doon Parang sa mental psychologist health of ng the people, Philippines. no? Parang Yes. psychologist of the people. The Philippines, Psychologista, actually. yung Filipino psychology. Oo. Kumbaga, yung something na really captivates yung mental health natin kasi syempre sa psychology kasi is western influence siya lagi eh. Ang So- psychologist Western influence. Yes, saang malaki ang banda? niya. Malaki ang influence ng western countries kasi sa mga theories ng psychology, so we apply it Oh. as well. Nung time na yun, hindi pa naman Itabi sa ganun kauso pagtulog. yung online counseling. So, sabi ko, paano ko magagamit yung service ko na kumbaga magiging useful siya for the Filipinos? 'Di ba everyone is on their phones at that time. So, Pero naisip wait ko, lang, interested ako doon. Kasi parang tinanong mo rin yung Kito, parang, tinanong mo ba yun? Or parang na-discuss Sino yan? nating dalawa, yung, pwede mo rin bang i-clear once and for Mm. all, no? Na ano ba yung pinagkaibahan ng psychologist, psychiatrist, no, brother? Psychologist, psychiatrist, counselor, HR. Spelling. Yan na naman yung HR. Spelling nga ni. Ngani! Okay, sige, simulan muna natin with the psychiatrist. Ang mga Oo. psychiatrists or medical doctors. So, ibig sabihin yan is that sila yung mga professionals na pwedeng mag-prescribe ng medications. Then at the same time is pwede din sila mag-practice ng psychotherapy if they have the training. Psychotherapy. for Ano that. yung psychotherapy? Psychotherapy is parang malaliman siyang processing, like for example, ng mga traumatic experiences. Kumbaga dito gumagamit na ng mga structures, ng mga methods na hindi siya basta-basta nagagawa ng mga ordinaryong tao. And it's more than the talk therapy. I see. Kasi iniisip kasi ng mga tao na papa-psychologist, ano lang yan, talk therapy lang yan. Tapos si usap-usap lang. psychologist, Yung psychologist naman on the other hand is that we're mental health professionals as well, pero we do not have the capacity to prescribe medications. Ang okay. pinaka-expertise namin is psychological assessment. Meaning to say, sa psychological assessment, nandun yung testing, clinical intake interview, then at the same time is yung psychotherapy and counseling. Si counselor, Si counselor naman is that Politika. ang kanyang ano to? politika. Iba yung counselor na Gusto ko yung yun. Alam mo yung paiyak Gusto- na ako eh. Gusto ko, gusto ko yung minsan ka na lang magbiro, pasok na pasok pa sa mga. Si counselor ay politiko. Okay. Mental Gagawin health mo yung professional as well, pero mas expertise niya talaga yung counseling, yung per se, yung pakikipag-usap sa mga tao. And usually, like for example, yung mga guidance counselor natin, Ewan ko para kasing nakakahiya pumunta ng isang guidance counselor, para kasing pakialamero, tsaka parang plastic. Parang yung mga guidance kiniganyan. counselor. Okay. Di ba parang, mamaya, ano, ba't kayo, Sabi ko, lahat ba ng psychologist pwede maging guidance counselor? Si guidance counselor, hindi lahat sila psychologist. Tama ba yun? Actually, hindi lahat ng psychologists are guidance counselors. And at the same time, vice Oh. versa din. Kasi merong sariling mga units yung mga yan eh. na May kailangan- sariling kurso for Yes, guidance counseling? Yes, exactly, meron. I see. So, hindi basta-basta pwedeng mag-take ng RGC na licensure si Sorry, what's psychologist. RGC? Registered Guidance Counselor. May registered guidance Yes. counselor? Meron. So, ibig sabihin, nagpaparehistro ang guidance counseling? May sila, board examination sila. Gulat ako kasi di ba nung bata kami, takot kaming mag-guidance? Yes. Di ba parang, di ba, kasi kaya kami takot mag-guidance, kukuriting kami sa singit. Literal singit po talaga. So hindi ko alam kung ngayong generation ba, ang mga guidance counselor, Ay. pwede pa rin mangurit ng singit, Well, actually ngayon, mangurit ng ano ba pwedeng nire-refrain kuritin? na. Oo, ha? nire-refrain na natin yung parang image ng guidance counselor. Ngayon, mas Bawal na silang ginagawa na- mangurit. Yes, exactly. Mga gat, pwede. Hindi din. Hindi din. Huli na ata yung generation mo na nakurot. Kinurot talaga ako kasi ang ingay ko doon. Maingay ba ako? Hindi ako maingay. Hindi man masyado. Hindi mahalata. Wait lang. Anyway, so yun nga. Bago po tayo lumalim, no, at since ang daming mental health content online, himayin po natin muna yung top 10. Tignan mo, gawa-gawa ng listahan. Top 10 mental health misconceptions ng mga Pinoy according to yours truly, Z. No? Fact check, mga fact checkers, ready kayo ha. So, eto top 10, kapag nagpa-therapy ka, baliw ka.
no? So, ang punto ko doon, hindi. Therapy is not only for crisis. Minsan, maintenance siya ng pagkatao mo. Your thoughts muna, CJ. Ako talaga yung number 10. Anong thought? Tapos nung basahin nyo ng malala, tapos CJ agad. Bata mo muna sa kanya pag ganun kasi yun. Hindi nga, anong yung thought mo doon sa paniniwala daw nila? Bakit nga gayon? Naririnig mo rin ba siya na kapag nagpa-therapy, Hindi. parang may judgment agad na, may sakit ka. Ganun. Actually, dati, oo. Inaamin ko, akala, ang mentality, Oo. kapag magpapacheck ka, yun nga, liw ba ka? Diba? But Oo. now, because... Liw ba? Baliw. Okay. Yan ha. Slow. okay. Marunong mag-Japanese pero Show hindi. niya pala to nakakalimutan ko. Okay yun. Sorry na, Z. Oo. And then, tapos, ngayon, diba, after pandemic, mas nadiin talaga sa atin na talagang mental health. Like, hindi siya agad na, automatic. You're mentally ill kapag nag-seek ka ng, you know, ng Ng help. Ng help. Ng men. Pare, Iba pala yun. bakit nga ba may ganong thinking? Saan ba nagsimula yan? Sino nagsimula ng chikang yan na kapag ikaw ay nag-mental, Kasi 'di ba ang notion kasi natin sa, like for example, yung mga tao na may mental health condition is usually parang violent, nananakit, tapos parang talagang out of control. Para kasing na-associate natin for the longest time na yung mga tao na nagpapakonsulta to psychologist, to mga mental health professionals is parang ganun yung mga cases nila. Parang tinitignan natin siya na parang laging worst cases. So parang na-associate ngayon na nagpa-therapy to, baka lumuluwag na yung tornilyo niya sa Yes. utak Tsaka niya. Yung mga curious ganyan. din ako doon. Sino kaya nagpauso noong literatura at nung paggamit ng salita at association na yung lumuluwag ang tornilyo? Yes. No? May tornilyo ba utak? Di ba? I just love I'm just really surprised doon sa creativity ng mga Pinoy na luwag na tornilyo niyan. No? Nag-isip tuloy ako bigla. Di ba? Ito naman, dahil mo naman katanungan talaga. Napapaisip din ako eh. Pero ito isa pa. I love your POV on that one. Yung ito, Yuki, what's your thought on this one? Nasabi nila, ang isa pa daw, yung misconception, no, dasal lang, okay na. Well, ang punto ko, hindi ho tunay yun, ha. Faith can help, yes, no? Pero hindi dapat ginagamit yon para i-invalidate yung pain. Yeah. No? Ikaw, naririnig mo ba yung may ganun ka bang tropa o ano na may yung dasal lang, okay na daw? Oh, well, actually, sabihin natin na on a layman's term, okay lang naman talaga yan kasi to put everything into faith. Nagiging negative lang naman siya kasi nga, yun nga, ini-invalidate natin yung nararamdaman ng tao na nakaka-experience ng crisis. So, syempre, as much as na, yun nga, hindi sometimes kaya ng faith. Depende pa yan sa situation eh. Depende rin yan sa family mo, sa Patunay. kinalakihan mo, ganyan. Patunay. Ikaw brother, yung dasal lang, sinasabi mo rin ba yan sa mga nagsisik ng help sa'yo? Actually, Yung tipong ang haba-haba ng kwento nila, tapos sasagot ka, dasal lang, okay na yan. actually hindi. I really parang I avoid that kind of statement kasi parang simplification siya eh. Di ba yung dami-dami ang bigat-bigat Parang ng ino-oversimplify mo Yes. yun. Oo. Like naka-experience ka ng trauma, naka-experience ka ng abuse, tapos imaginein mo no na parang sasabihin mo lang na dasal lang. Kaya Yung nga. katapat niyan. Ayoko no, yung Oo. ang haba-haba ng kinuwento ko, Mm. sabihin ng kaibigan ko, alam mo bro, dasal Yeah. lang, okay na yan. Bro, ano sa tingin mo ginagawa ko? Hindi ako nagdadasal. Ang kailangan ko Yeah. kausap. And exactly, actually invalidating siya in a sense na parang pinapamukha din sa'yo na parang napakaliit naman ng faith mo. Yeah. Agree. That's why nagkaroon ka ng At ganun. saka, Parang parusa siya. Agree. At saka maisingit ko lang feeling ko si CJ ang pinakamagandang sumagot din ito. Ayan na naman ha. Ako na naman ha. Ang pinakaayaw ko rin na ginagawa ng mga Pilipino, di ko alam kung ginagawa rin to ng ibang bansa, no? Nagsabi ako sa iyo ng problema ko. Nagbagsak ako sa iyo ng problema, boy. Bagsak. Ganyan, pak, boom. Tapos ang isasagot mo sa akin, bro, yan, ako nga. Yung ganon, yung sabi, Yes. ako nga. Yung tipong, naalala ko may tropa ko, sinabi ko, boy, ako yung main character. Bakit inaagaw mo yung ilaw? Wait, kaya nga ako nagpapakape dito, talagang susumbong ako, tapos sasabihan mo ako ng, ako nga. Diba? Ikaw, CJ. Ako Ganyan. na naman. Ikaw ba? Okay na ako sa gitna, diba? Diba? How do you approach kapag may tropa kang may binabagsak sa yung Alam mo, guilty ako dyan. Kasi nung bata-bata ako, lagi akong ganyan. Na parang, I thought na kailangan mong sabihin, ako nga. Kasi there are moments in my life before na I always say na, nakayanan ko nga eh. Mas mabigat pa nga yung sa akin, pero kinaya ko, ba't ikaw?
Pero, syempre nag-iba habang mas na-expose na sa social media yung mental health awareness, which is really, really good. So, ang take ko doon, pag merong kanyari, kasi sa ligid ng kaalaman ng lahat, best friends kami, kaya naghahampasan kami dito, no? Magbe-best friend nga po pala sila. Oo, hindi kami P-pop group. Wow. Kasi parang FIFAP group. Dahil kasi ngayon, ang anti ko lagi, every time, like sa office, bilang sa corporate ako nag-work, no? Pag may magsasabi sa akin ng problema, what I do, I always listen. And then right after, I ask them, do you want me to give something? Or parang do you want to hear something from me? Or I just need to listen? And then from there, I let it be. Parang sa'yo magkasabi sa'yo kung if they need help, diba? Yeah. Your thoughts about that? Tsaka anong message mo sa mga taong ganun? Okay. Ito kasi yung ganun. difference no nung tinatawag natin mga unsolicited advice. It's because no yung lumalabas kasi yung mga ganyang statements ng isang tao, yung mga invalidating statements like that. Kasi parang madalas kinukuha palagi natin yung perspective natin on our own experience. Where in fact no, yung best advice that we can give is after we have listened. Tama yung sinabi Oo. kanina ni CJ. Tama ako. So, Yes. Biruin mo yun? Very good. May po 1 yun. point. nag-mature ako bigla. Oo. Anong ang school mo nung high school? Anong ang school mo nung high school? Adamson. Hindi mas naging Adam- pangalan. Cut nyo yan. Baka mapahiya tayo. Ngayon. Ayun. Anyway, to continue that, listen first to the individual. Hayaan mo lang siyang mag-share. Then, right after that, or siguro better is, kung may mag-share sa ating kaibigan natin, like, siguro mag-set na tayo ng expectation. Like, bro, do you want me to listen lang ba? Or right after this is, do you want me to give my advice? So, through that, at least, you'll know the need no, of your friend. Kasi of course, doon sa situation na yan, syempre siya yung may Pwede pala pangangailangan. yun. Tama Oo. ako. Yung bagong magsabi ng problema, maglalabas ka na ng ano, ng, Yeah, ng ng table options. of menu. Para at least alam mo na rin kung ano yung gagawin mo. Kasi meron hindi ka tayong maka-offend. default kasi na parang kapag may nagsasabi sa atin ng problema, feeling natin kailangan natin laging bigyan ng solusyon. Eh hindi naman Pero, ganun oo. dapat all the time. Normal ba yun? Hindi ko lang alam kung ako yun na. Pero normal po ako normal ako. Normal pa. Teka lang. Normal pa. Parang, Hindi ko, parang may red flag. hindi, para kasing ako rin, kapag pansin ko rin, hindi ko lang alam kung na-experience yung siyang tatlo Once na may magbuhos sa akin, that's my term, once na may magbuhos sa akin ng problema or ano, kahit wala ako dun sa kwento, Yeah. at kinikwento niya lang, parang na-exhaust, parang Yes. energy ko na-exhaust din. Exactly. Kasi meron siyang effect eh. Kumbaga yung energy, yung nung tao mismo, and then at the same time kasi kapag nagkukwento isang tao, syempre na-imagine mo, 'di ba? Parang mismo yung utak mo gumagawa siya ng scenario based doon sa nararamdaman ng tao, kung ano yung nangyayari doon sa experience niya. So that's why dito pumapasok yung empathy. At ang empathy, it's a good skill. Pero at the same time, nakakapagod siya. Kaya kaming mga psychologists, nakakaramdam kami nung compassion fatigue. Lalo na kapag Yun, exposed curious ako doon din sa kasi mga compassion, experiences yung na yun. compassion fatigue, pwede mo bang extend yun? Kasi gusto ko ring itanong nga na kung ako nga, hindi ako psychologist, kapag may nagkikwento sa akin ng problema, parang pagod ako, na parang Yeah. nakinig lang ako pero parang nakakapagod, exhausted Yes. ako. So parang nabanggit mo na maybe because of the empathy, kaya ganon. Yeah. Pero yung paano mo na ma-manage yun na ang dami mong kausap, iba-ibang problema, na kumbaga parang hindi mo na ilalagay yung sarili mo doon. Hindi ka nauubos. Exactly. Kumbaga parang hindi ka naiiwan doon sa karanasan ng iyong mga kliyente. Well, of course, kailangan namin mag-develop ng dissociation skills. Like ako kasi, for example, Dissociation skills. yes, kasi kailangan mo mag-dissociate doon sa experiences ng client mo after mong pumasok doon sa mundo niya eh. And that is very difficult actually to do. Kasi kailangan mo talaga ng self-regulation for that. So, anong gagawin ko? Like, for instance, kung saan kami nag-usap, like let's say, dito sa kwarto na to, nag-usap kami. Maya-maya after ng session, lalabas muna ako. I'll make sure na maiiba yung stimulus ng paligid ko. Iba yung makikita Explain ko. mo sa mga naririnig nanonood natin. ko. Ano yung stimulus? Yeah, yung stimulus is based siya sa sensation sa 5 senses natin, no? Yung mga Oh. stimuli. What we see, what we hear, what we smell, what we feel, what we taste. So pag lumabas ka, ganun ba? Paano Hindi ba? naman. Like for example, gusto ko Bawa, lang ganun. maiba muna. For a while yung nakikita ko, Oo. makikinig ako ng music muna. Oo. Tapos at the same time is what helps me is yung tinatawag natin na compartmentalization skills. Mm. Kung saan at the end of the day, kasi like for example, ako nararamdaman ko 'to eh. Before the session starts, okay ako. Pero after the session, parang nalulungkot ako. So I try to tell myself na etong feeling na to, hindi sa akin to. Ito yung nararamdaman ko I ngayon. see. So parang you have to own your own feelings and at the same time is you have to separate yung feelings na alam mo is nakuha mo from listening to Ito, someone. isa pa. Ako ay gigil din dito sa misconception ng mga Pinoy when it comes to mental health. Ang sabi nila,
kapag mayaman ka raw, pag successful ka raw, parang ba't ka malulungkot? Bakit ka gano'n na parang kapag nalungkot ka, ang hina mo naman, kami nga na mahirap, 'di ba? Yeah. Itinutulog lang 'yan. So, ang sa akin naman ay may sweldo ka nga, pero may nervous breakdown ka rin and sa akin normal lahat. So, anong thoughts mo dun sa gano'n na kapag marami kang pera, bakit ka pa magkaka-mental breakdown? Parang napag-usapan natin last time. Oo nga, Oh, di ba? bakit? Bakit? Oo. Actually, Na ano namin yan. Z, sitting down no, with clients na talagang they are so successful. Siyempre, hindi ko na i-share no, kung sino yung mga Mm-mm. yon. Pero still, no, they experience that sadness. So, ibig sabihin yan, yung mga nararamdaman nating pain, sadness, anxiety, wala yan sa economic status natin. Well, Mm. yes, di ba? Kasi Mm-mm. iniisip ng mga tao, ay, marami ka namang pera eh, so you can do a lot of things. Pero hindi eh. Minsan kasi ang pinaka nakakapagpalungkot sa atin is when we start losing yung sense of meaning and purpose ng buhay natin. Na Sense kahit na may pera ka, pero parang nawawala ka doon sa, kumbaga sa road mo, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay. Talagang hindi mo maiiwasan no, na malungkot ka, magkaroon ka ng anxiety, mag-breakdown ka, kahit na sobrang dami mo pang pera. I see. Yung isa pa na misconception yung anxiety daw. Ang sabi, kapag anxious ka, big sabihin nun, mahina loob mo. Na parang ginajudge ka na kapag anxious ka, mahina. Nang sa akin naman, hindi porket kinakabahan ka, mahina ka. Minsan, sobra lang ang alarm system ng katawan mo. And that's okay kasi nga, tayo po yung mga animals. No? Yeah. Tayo may flight or anong tawag Fight dun? or flight. Fight or flight. Coming So, from... oo, kasi ako, na-anxious din. Yes. Naalala ko, may kwento ako, anxious ako sa isang bagay. Sabi ng tropa ko, ang hina mo namang magdala. So, gusto ko lang ding, pwede mo kausapin yung tropa ko Yes, nun. sure. Yung Ayan, anxiety siguro- nun. About anxiety na anong ano mo dun. Okay, unang-una, ang term na anxiety, hindi kagad siya mali. Okay? Normal feeling ang anxiety. Lahat tayo nakaka-experience yan. Hindi porket na ikaw ay kumabog yung dibdib mo na mabilis kagad at parang nahihirapan kang huminga, means to say meron ka ng anxiety disorder. Kasi iba yung anxiety disorder sa anxiety. Ang anxiety, as normal as stress yan. Kasi lagi yung kaakibat ng stress. And then at the same time, kumbaga, hindi kahinaan no, yung anxiety. Kasi actually, yung brains natin are designed different no, from one another. May mga tao talaga na mas prone sila sa anxiety as compared to others. Kasi biological din genetics- to? Yes. Okay. Pwede ba ako mag-lecture ng biopsych dito? Ano ba? Nagulat ako biological din palang anxiety. May mga Oo. tao talaga na yung Tama kanilang brain is, Oo. kumbaga, may difference sa size ng, like for example, yung amygdala. Sinasabi daw Amygdala. nila, I-search nyo po amygdala. Yes. A-M-Y dala. Amygdala. M-A-Y-G-D-A-L. Yes. Amygdala. emotion center kasi siya ng brain natin. So, sinasabi daw na yung mga tao na pinanganak na medyo mas malalaki yung size ng amygdala nila is mas prone sila sa mataas na anxiety levels as compared to those Oh. individuals na merong mas normal size no, na amygdala. Oh. Ano So, yun? Nandun pala. sila Yes. inside out. Oo. Yung inside out, yung main office nila. Di ba yun yun? Yung sabi reference naming dalawa yung... Gusto ko yung effort ni Yukito. Nakakatawa mo naman. Ayos ka ba yan? Seryoso yan, Appear, seryoso. appear. seryoso. Ayos ka. Sabi niya yung main Pero- headquarters. Headquarters o inside out. Talagang inside out. Ano, napanood ko inside out. Diba? Na happy, ba, sadness. The anxiety, di ba? Nandun baloy-baloy. Pero ito nga, yung, yung paano yung misconception ng mga Pinoy na yung self-care means gastos, no? Kasi ako, hindi po lahat ng healing may aesthetic candle at Yes. matcha, no? Kasi sabi nila kapag daw self-care kailangan may matcha, ganyan-ganyan, so et cetera, et cetera. Mm-mm. So ano ang ikaw ba may mga kaibigan ka ba Yukito na ang pansin sa self-care ay dagdag gastos? May ganun. Hindi naman natin may iwasan dahil iba tayo ng point of view. But Mm-mm. siguro, ano kasi siya parang kung available naman tsaka capable ka of doing so, of course, it's accessible on your own options. Kaso like even us, kaming tatlo, actually kahit may pera kami or wala, ang pinaka na namin to distress out is yung basta magkasama lang kaming tatlo. Yeah. Kahit di kami nag-uusap niyan. Ganun lang. Basta alam namin na magkakatabi kami, magkakasama kami. Parang ganito. Parang nakakatakot. Parang ganyan. Kasi na kami Addict. we're comfortable. Ganyan. Addict. Magkakatabi din nag-iimik, ha? Hindi Oo. ba? Ito nga, yung isa pa rin sa Yung isa mga... pagod. Yung isa pagod, yung isa puyat. Makikita mo na magbe-best friend kasi they have their own they have their own mini earth, no? Na may joke silang sa kanila lang, no? Pero nga lahat ng toxic, sabi din nila, lahat ng toxic cut off agad.
agad. Kasi ako naniniwala, minsan po, kailangan ng boundaries, no? Yes. Minsan, actually hindi minsan, kailangan mo ng boundaries. Kailangan, minsan may conversation, yes. Yeah. Kailangan i-distansya mo ang sarili mo. Hindi naman lahat kailangan may public statement. Ano yung thought mo, CJ, doon sa misconception ng mga Pinoy? Hindi ko alam kung misconception siya. Pwede mo akong itama dito rin year later na basta naramdaman mong toxic ang tao, pwede mo agad i-cut off. Ako kasi, yung take ko dun, okay. Hindi ka namin kinat off. Okay. Alam mo, Hindi naging ka namin toxic. Wow! Sa ako to, moment ko, may tanong sa akin si Zio. For me talaga, before, kasi medyo ako I can say na mapagmahal kasi ako sa friend. Na I don't even distinguish kung toxic na ba siya or what. Pero ngayon na tumatanda na din, nagkakaedad na din, nandun ako sa level na if this person is putting so much negativity sa life ko, I cut it out. Kasi mas, di ba nga, we always say na pag tumatanda ka, mas kumukonti yung number of people that you need to please or to be with. Let's say, for example, we used to be a lot. Ang dami kong friends. People pleaser ako dati. I used to have like hundreds of people na itayong mo ko dyan, I can be friend to so much people. But now, I reached to the level na, I reached the level na parang wala na akong pake. Pag toxic ka na, negative ka na, I cut you off. Kaya, dalawa na lang sila. Ang lungkot, no? Grabe. Pero ito, I agree, I super agree. Pero pero ito rin, Rainier, sabi nila kapag may diagnosis, identity mo na raw yun. Well, ako, naniniwala, diagnosis can explain you but it should not imprison you. Hindi naman ibig sabihin na may history ng depression yung tao ay si ano na yan, si Juan na depressed, no? So, your thoughts? Exactly. Our conditions does not have to necessarily define the entirety of our identity. Though that's part of us, but that's just one part of us. We still have a bigger picture of who we are outside of our conditions. Like for example, 'di ba, yung mga individuals with autism. Madalas kasi etong ganitong condition, nakikita na yung isang bata based doon sa kanyang condition without realizing na itong bata na to kahit na meron siyang autism is meron pa rin siyang unique talents, unique na individuality. So that's why we have to be careful with how we address people with conditions. Kaya nga meron tayong tinatawag na person first language or PFL. This is the way for us to address people with conditions. Like for example, instead of calling someone autistic, schizophrenic, is dapat uunahin natin yung humanity niya and then yung condition na meron siya. So like for example, child with autism, person with schizophrenia. So in that sense, inuuna natin yung humanity niya, yung pagkatao niya, then yung condition na meron siya para nasa-separate natin yung condition niya doon sa entire identity. Kasi nga, niya. isa nga lang yun Yes. sa very colorful niyang buhay. Yes. Tama naman, no? Ang isa pa na feeling ko gusto ko ring, pwede niyo bang i-remind yung ating viewers na yung na misconception din to ng Pinoy na kapag may problema ka at wala ka daw pambayad sa mga psychiatrist or psychologist or counselor, mental health content is equal to professional help. Synonymous na daw siya na, ayun, nanood ako ng TikTok, no? Sa akin, TikTok or Instagram, YouTube can give the language of what's happening. But it cannot replace proper assessment. Your push about this. Yes, I really do agree with that. Lalo na hindi lang din mga mental health professional ang gumagawa ng mga videos about mental health, which is okay naman if they're advocates. I mean, that's good, no, if they're advocating for it. Pero at least we have to be careful doon sa mga information na nakukuha natin. Like for example, ang dami ngayong mga tao na naniniwala doon sa mga psychologists na mga quotes na parang sino bang psychology nagsabi niyan? Tama, Parang tama. anong reference ito? Like, anong source nito? Sino nagsabi talaga nito? Alam mo, kaya Like, for example, kaya yung- matapang ako kapag nagagawa ko ng quote, inilalagay ko talaga sa mga post ko na ako ho ang may sabi nito. Oo. Joke lang siya in a way na pero tunay kasi gusto ko talaga ding i-qualify na sa akin Yes. ho to ha. Oo. Oo. Meron din kasi like for example, yung parang yung ang hilarious na nung sinasabi. Like psychology says, kapag hindi ka makatulog, tapos nagigising ka ng 3 a.m., ibig sabihin yan is may nag-iisip Isip sa'yo. sa'yo. Yung mga gano'n. Like, sabi ko, parang hindi ko ata nabasa to nung undergrad ko. Parang, Parang gutom lang tayo. No? Mama ko, sabi nun sa akin Gusto ko yun. di ba? Psychology says kapag sa kanan ka natutulog,
magkakaasawa ka, pagkaliwa, Didighay ka. Pero ito, Sorry, intrusive thoughts ko lumabas. pero ito ba, kayo bang dalawa, CJ, tsaka Yukito, naranasan niyo bang productive kayo, pero may lungkot? This is personal question na, you can, pwede naman din niyo sagutin. Pero may dumadating ba kayong punto na highly functional kayo, pero burnout? May ganun ba kayong Ako, oo. May mga moment like in my previous job, talagang I just need to show up kasi yun yung tinuro sa akin ng magulang ko. Na no matter what happened, you just need to show up. Pero at the back of my head, ayoko nang gumalaw, nalulungkot na ako, burnout na ako, para I'm just pulling myself up sa bed para lang magpakita sa trabaho. Yun. Yun yung agree. experience How ko. about you, Yukito? Sa akin, ayun, siguro ng mga previous years, Mm-mm. like, alam naman natin na sobrang hirap nun. Hindi lang ako, actually, ang daming nakaramdam na sobrang bigat ng 2025. So, even ako, like, kahit ang dami ko nang na-accomplish, or kahit even the fact that I survived, kung ano man yung mga naranasan ko, tas even myself and my family, parang hindi ko siya na-appreciate. Parang all this time, parang feeling ko nga nag-undergo na rin talaga ako sa anxiety tsaka sa depression. Pero, parang ngayon, because I have you guys, wow. Wow! Ayun, parang Akala na-realize mo ko na may na, mihayo ka namang hamburger ka na mamaya. Ayun, parang, Mahal niyo talaga Jollibee, no? totoo, yeah. Oo. Ayun, na-realize ko na, ayun, kahit papaano, I was so lucky to be in the right circle. Kasi kung hindi, baka, wala, alam mo na. The value ng nasa tamang mga tao ka. Yes. No? Ay, your take dun sa mga taong highly functional pa rin, Okay. pero pagod na pagod. Anong Ayun. view dun? Ang view doon is that, of course, these individuals are experiencing what we call as burnout. Kung saan, sa burnout kasi, ito din kasi, no, lalo na sa mga highly functioning individuals. Minsan, work tayo ng work without realizing na yung ating routine is same-same na lang siya. At kapag pare-parehas na yung nararanasan mo sa iyong buhay, talagang you will come into a point na parang mapapagod ka. Kaya nga, ang mahalaga dito, if you are a high-functioning individual with dynamic activities, make sure na magkaroon pa rin ng variation. At make sure you have to have your rest. Ito yung lagi kong inire-remind, no, to people. Lalo na kapag very busy sila, no, na if we are mindful and intentional with the work that we do, we also have to be mindful and intentional with the rest that we want to have for ourselves. I see. That's perfect. Ang ganda ng the way you put it, na napaka, parang pwede na natin tapusin yung episode kasi ang ganda ng sinabi niya eh. Pero ito nga, yung isa pang, I think ito pa, number Na-wrap 1. up na. Na-wrap up niya na agad eh. Pero ito nga, yung number 1, yung sinasabi nila na kailangan daw malala muna bago ka humingi ng tulong. Ang punto ko naman ho, ay you don't have to wait for Yes. that breakdown before you deserve support. Exactly. Sa tingin mo, ano yung outliers or ano yung reasons bakit kung kailan sagad na, sakala ang na... Well, the sad fact is, medyo kailangan natin mga Pilipino ng health literacy. Kasi 'di ba tayo, hindi tayo magpapa-check up unless hindi natin nakikita yung sarili natin na dumudugunap or putol na yung kamay natin. Hanggang di natin alam. Or stage Correct. 4 na, no, yung isang terminal illness. Kasi the best way for us to manage yung health natin is talagang dapat yung mga preventive measures, mga proactive measures. Kaya nga even sa therapy, I always tell those individuals na nagtatanong, like, kailan po ba dapat humingi ng tulong? Sabi ko, anytime that you think so. For example, kung meron kang day-to-day life problems at you can approach the guidance counselor, you can. Because that's a need for you. You do not have to wait na lumala yung isang bagay at mas mahirap solusyonan, then eventually is sobrang, siguro magiging long-term din yung intervention plan mo dyan. So, mas magiging complex siya. Alam mo, ang ganda niyan kung isasabay natin yan doon sa issue na dapat accessible nga. Yes, Kasi exactly. parang ang ganda niya talaga in theory, and I really support yung ganong paniniwala na hindi kung kailan sagad na sana yung boses natin ay yung accessibility, no. Yes. Ang mahal kasi talaga. Ang Exactly. mahal talaga po ng magpa-check up, no, True. And ikaw CJ, Yukito, yung when did you realize na adulthood was affecting already your mental health? Kasi ako, to be honest po para atang nalaman ko lang yung mental health, no? Parang ang lately lang, no? So, kayo, meron bang time may ganun bang shift ng life na parang ay nung nagganon ako, doon ko na-realize na may parang kailangan ko ng tulong para to sustain yung sanity, no? I mean, to retain Feeling ko sanity. nung nakilala niyo. Nandiyan naman si Rainier, so okay lang. Yung totoo niyan, kasi it's been like, nag-meet kami halos like 2007 pa, 2008. So,
wala naman kami idea talaga dyan. Hanggang sa, parang, alam mo yun, ang pagpagod ka na sa everything, umiiyak ka na lang minsan mag-isa, and you don't know na kailangan mo na pala mag-seek Mm. ng help. So, very grateful na lang talaga kami na nung nag-take siya ng nung nag-take siya ng course na I mean, when you finished your master. Pinulaan pa natin yan, di ba, kung papasa? Oo, huwag mga aabot ko. Pero nakapasa na. Baka magkwento pa kayo, bumulong siya sa Hindi, pero anyway, to make it really short, sa kanya namin mas naintindihan. Tsaka na mas na-appreciate yung sabi. Oo, na parang normal lang pala. Yung napag-usapan namin last time, i-share ko lang din, no, nasa bahay namin, tong dalawang to. Oo. Sabi ko, kasi nagkaroon kami ng promise with each other na sabi namin na, dude, sana umabot tayo sa level next time na kapag nag-usap-usap naman tayo, wag naman yung tipong nalaman na lang namin na you attempted to do this and that. Sana pabagsak ka pa lang. You already inform us of what's currently happening. Ang ganda naman ng friendship nyo. Ilan taon na kayo magkakaibigan? 18 years. 2 years So, lang. Tapos, Huwag mo nang pakumpitin sila. Hayaan na. Kahit kung malalaman na ng edad. But it's fine. 18 years kaming dalawa ni CJ. Ah. Then 18. mga around 14 years 14 kami ni years. Yokito. Kasi ang gusto ko yung yung kwento na sana kung ano dun sa palang sa papaganon para Yeah. masalo ka agad namin, mayakap ka agad namin paparto, 'di ba? So I really love it. Rainier, ba't nga ba ganun? Kasi nga, well, bakit parang ang hirap-hirap maging adult Yeah. ngayon? Well, isang beses lang naman ho tayo pwede maging adult, pero ayoko namang ikumpara yung generation namin sa generation na dati. Pero why do so many adults feel tired even when they're not doing anything extreme? But parang Yeah. kakapagod. It's because part of being adult is mas lumalalim yung self-awareness natin. And there's Oh. this, there's this downfall of self-awareness. The more that you're aware with your surroundings, it seems that yung reality is talagang nagsisink in sa'yo na ang buhay, hindi madali. Na ang survival, it's going to be part of our everyday lives. So that part ng adulthood natin makes it exhausting somehow. Kasi parang, di ba kaya nga merong mga matatanda na sana bata na lang ako. Yung parang ganun yung processing nila. Kasi innocent, no? Parang hindi mo pa nakikita yung tunay na kulay ng mundo. Oh, parang kaya nga doon pumapasok lagi yung salita na parang ang sarap maging bata uli kasi parang Yeah. wala akong pinoproblema, quote unquote, no. Exactly. And I agree with you. Kung masundot ko lang nga lang din uli na parang sometimes really exhaustion is not from one big problem, no, pero talagang it's from carrying too many small pressures every day. And tama ka na the more na we learn sa kung sino tayo, parang oo nga, no, ang galing. Saka masingit ko lang, no, kasi sa Philippines, di ba, ang daming breadwinner. Yeah, exactly. So, yung yung concept, taga-salo. Ano? Yung taga-salo, Oo, no? yeah. And gusto ko lang din mag-jump dito sa na functioning is not always wellness, no? Sometimes it is survival with good scheduling nga. O at tulad ng napaliwanag kanina rin yun na, do you think, gusto ko rin to, is our generation more mentally unhealthy or are we just finally learning how to name what hurts? Oo nga, Well, paano? actually, unang-una, I do disagree with the statement na ang mga kabataan daw ngayon is mahihina. Hindi yun totoo. Okay? It's just that our generation has already changed. There's so much information. We've been through pandemic. Actually, akala natin tapos na yung effect ng pandemic, pero may effect siya lalo na sa mga kabataan ngayon. Sa tunay. They feel that di ba during the time of the pandemic, ang daming uncertainties, ang daming anxieties. Sabi ko nga, yeah. ang uncertainty ko nga dati ng pandemic, makakapag-asawa ba ako? Ramdam ko yung effect na yan ng pandemic kasi Diba? hanggang ngayon wala po akong asawa. Ay. Until now, Okay. grabe So, naman. feeling ko Na talaga- pandemic din yun. Hanggang ngayon pandemic ang may dahilan talaga niyan. So, pero ito nga na Oo. ang paniniwala ko, maybe our generation is not weaker. Yeah. It's really more of tama ba? Mas fluent lang tayo yung sa pain, mas Yes, expressive. exactly. Ngayon kasi, ang available kasi ng information, di ba dati wala namang Almost ganito wala. na about sa mental health? Di ba? Pero ngayon, because of the vast information, nabubuksan yung isip ng mga kabataan ng ang aga. Parang, di ba tayo dati, hindi natin alam itong mga bagay na to, pero ngayon yung kabataan in their young age is, nadidiscover na nila yung mga bagay-bagay na ito, Pero the importance oo. of communication. Tsaka dahil nasa Pilipinas tayo, Mhm. wala po, ito na ho talaga yung ating bansa, no? So might as well pagandahin na lang natin, no? Yeah. So, and I'm very positive on this one. Ay, may family habits kasi na parang nakaka-apekto sa mental health, no? Mm-mm. And meron ba kayong alam na kultura ng Pinoy na parang Mm-mm. pwede kong itigil-tigil na natin yon, Mm. no? Dahil parang nakaka-apekto siya ng mental health. Halimbawa, yung kapag nagsabi ka ng mental health, sabi, itulog mo lang yan. Yung Yeah. ganon, yung kultura ganon. Mm-mm. Do you know Exactly. do you know some specific Filipino habit na we need to stop?
Mm. Yung ano, like for example, lalo na sa mga individuals who have experienced probably an abuse, yung parang, wag mo na sabihin, like, magbabago din yun. Yung parang, we shut yeah. them off. Mm-mm. Kahit na kung gaano pa kagrabe. Kasi di ba tayo kasi, may perspective kasi tayo mga Filipino na we put high regard sa family system, which is okay siya. Pero minsan kasi, hindi natin napoprotektahan yung mga family members natin that needs protection. And we just shut them off by telling na, wag mo nang sabihin yan na kasi baka magkagulo-gulo. So through that, parang doon sa statement na yon, parang mas kinakampihan natin yung abuser rather than the one who has experienced the abuse. Correct. And in this setting, hindi na dapat nagmamatter yung ano, yung parang yung magkaroon ng buong pamilya, lalo na kung may naabuso talaga. Kailangan natin mag-stand up, lalo na kung bata yan. The Yeah. parents should be the first line of defense in protecting their children. I see. Alam niyo po kung meron pa kayong alam ng mga family habits no na dapat itigil na or i-call out natin no para na nakakaapekto ng mental health, I invite you na i-comment para naman ho kumalat. Yes. Malay mo Totoo. mabasa ng tita mo, mabasa ng tito mo, mabasa ng magulang mo no. So at least aware sila no. Pero yun nga, some wounds are not dramatic no. Some are repeated casually at home. And I think tama yung sinabi ni Rainier earlier na protect na pag nasa bahay dapat safe space yan no. Sana we promote na maging safe space. Sa Pinoy family kasi minsan ang therapy natin chismisan sa kusina. Effective minsan pero walang confidentiality agreement. So yung mga chismisan minsan nakakaapekto po yan sa mental health. Ang daming adults ngayon ang hindi lang pagod sa trabaho, pagod din po sila sa pagiging strong. So CJ, talagang CJ, may moment ka ba na napapaisip kayo na, teka, parang ako to sa mga mental health contents na nakikita mo? Tapos, hold the thought, Yukito, do you consume or trip mo ba yung mga self-help contents, di ba? Ay, ikaw CJ. Oo. Like, minsan kasi, alam mo ba, pag hindi niya pa alam. Tapos sabihin ko na, ang tawa ka na naman sa, kasi na-amaze ako sa best friend ko. Pero first time ko siyang marinig na live na nagkasalita sa microphone. Diba? But anyway, yes, madalas yun. Minsan nagmo-moment pa ako while just browsing sa social media. Kasi na-feel ko, ako yun. You know? And then, what I do before, kapag nakaka-feel ako ng ganun, I just keep it to myself and then cry. Ikaw, Yukito, mahilig ka rin bang manood ng mga self-help contents, mga mental health related contents? Or no, gusto mo yung mga meme, yung mga sampala, nadadapa, ganun. Oh, gusto niya Yung AI ba yan? Yung AI. Yung mga halimbawa, Yung may mga kumakantang prutas, gano'n. Ayan. Gusto namin talaga yun. Yan. Oo, yun talaga kami. Feeling ko talaga yung mga gusto mong panoorin. Feeling ko si Yukito yung mga habang nagbubugbugan na sa labas ng bahay, habang ang Pilipinas ay nagyagirahan, ang pinapanood niya talaga, Naglalaban yung kamatis. nagsasalitang kamatis, ganyan. Oo. Pero yun nga, brother, Rainier, Yeah. yung mga mental health content online ba, does it really help people or mas dangerous ngayon ang nangyayari? Everyone do self-diagnose. Yun nga eh. I mean, the mental health contents, it's good for, like deepening yung awareness natin and understanding about mental health topics. Pero yun din, no, minsan nagiging dependent na lang isang tao doon sa mental health contents to help themselves. Pero tama yung point mo kanina, Z, kasi nga yung accessibility. Kasi ito din yung problema na nakita ko as a mental health advocate. For example, mag-advocate ka, maintindihan ng isang tao. Kailangan ko pa lang ng tulong. Kailangan ko ng psychological help. Pumunta yung isang tao doon sa clinic, ang mahal. Then that is wherein, nag-stop na siya. Na humingi ng tulong. At saka parang may sense na parang pipila ka sa ospital, Yes. tas nakapila kang ganyan, tas nakalagay dun sa doktor ay psychiatrist ganyan, nakapila kayong ganyan. Ang hirap pa namang itanong mo, anong nangyari sa'yo? Oo, di ba parang may ganun, kasi nga, Nag-small talk kayo, no? nag-small talk ka pa. At least doon pa lang medyo busog ka. Tapos na sa ano. nag-iiyakan na kayo sa labas. Nag-iiyakan na sa labas, tapos sisigaw pa itong sekretary, Oo. sasabihin ni, Rizalde, Luistro, Apo, dito po ba kayo? Dito sa psychiatrist. Pasok na ho, Rizalde. Dok, di nyo ba tinuturuan yung sekretary nyo? Naku, yung HR yan talaga. HR talaga yan. Ayan ha. Pero ito nga, no? Bakit nga ba ang mahal ng therapy sa Pilipinas? Bakit? At saka siguro, anong pwedeng gawin ng mga tao if they can't afford it? Pwede ba nilang sugudin nila yung doktor? Kailangan ko ng tulong, wala akong babayad, tulungan mo ako! Okay. Well, of course, part of it is, of course, yung academic background for you to become a mental health professional. Hindi din kasi biro yung pinagdadaanan ng mga professionals to be who they are right now. Kumbaga parang somehow, it's
kasi kailangan din mabuhay ng mga mental health Sa professional. tunay. So parang return of investment siya. Then at the same time is kung ano yung pwedeng magawa, well, may mga institutions na libre naman siya for, for ordinary May mga people. institution na Yes. libre? Like for Saan? example, yung sa NCH. C1 psychologist. Pero may share din ako about Oo, that. oo. Kasi part din ng advocacy ko is to make my services accessible even to ordinary people. So ang ginagawa ko, mas mababa talaga siya than the typical. Wala akong pake Ang galing. kung Yes. wala man akong gaanong kitain to that, basta ma-afford siya ng normal individuals. Gusto ko yan. Alam mo, lalo kitang minahal dyan. Alam mo talagang ilalabang ko yung page mo kasi gusto ko ho talaga na makahanap ng mga mental health professionals Mm-mm. na sinisimulan yung advokasya na baka naman ho, this is the competition, this is the industry, baka naman ho pwede. Yes. And I believe, kailangan pumasok talaga ng gobyerno Oo. dito. Totoo. Kung kailangan ng Yeah. subsidy, Yes. bigyan ng subsidy itong mga ito. Actually, yun Kung na nga kailangan- sana yung sasabihin ko kanina. Kasi hindi naman siya mahal. Yeah. Ang hirap lang ng access ng pera sa mga Yes, normal kasi na walang Philippines. support. Oo, kasi nga Correct. naunawaan ko rin yung POV ng mga mental health professional. Kailangan din namin mabuhay. Ang hirap nga naman Yeah. makagraduate. So, Oo. may reality checking nga doon na, pero sana mental health should not be a luxury good. Yes. No, sana huwag yun. Minsan kasi after 3 TikToks, feeling natin license na Yeah. tayo. Wow. No? Parang based on my research kasi ganito ganyan. Tapos yung research niya nasa For You page Oo. lang pala, no? So, but to be fair, for many people online, content became their first language for pain. Mm-mm. Hindi perfect, yes, pero minsan doon po sila unang nakakaramdam na ay same pala kami, na hindi kami nag-iisa. The internet can start the conversation, but care should not end there, no? So, yun nga, siguro yung isa pa na as friends, ito, kayo naman, no? As friends, paano nyo nalalaman na hindi okay ang isa't isa kahit hindi nagsasabi? Parang, feeling ko meron kayong lisensya para sabihin Yeah. to na, meron na ba kayong ganong, parang isang tingin mo lang, Yeah. alam mo nang may issue. Oo. Actually, meron, yes. Lalo na kay CJ. Oo. Ako Napansin talaga. na ba Oo. kapag may problema yan, kapag mananahimik na lang bigla. Ako, Oo. Tapos, basta parang balisa siya kagad. Parang irritable lang. Oo, ganun. Wala ka namang ginagawa. sanay kasi sila na maingay ako palatawa. Oo. Pero sa akin naman, sa kanya, yung mukha niya nagbablack. Parang anime. Pag malungkot, may black na ganun. Ito? Oo. Ah. Tapos si Rainier naman, pag may something sa kanya, tahimik din siya, pero aligaga. Basta mga ganun. Parang hindi mo alam saan ginagawa. Hindi ako ganun. sumasayaw. Ako lang pala. Parang hindi ako mapakali kung Oo. anong Nawawala sa bahay. Nawawala sa bahay. Di ba ano mawala sa may sarili naman sila mundo, hindi ko nagegets. Pero ang gusto kong ipunto kasi, real friendship really notices the changes, Yeah. no, that people try to hardest to hide. Check your friends. Yes. No? Yes. Maniwala kayo, lalo na kung magtotropa kayo, minsan you need to be very intentional. Kasi baka mamaya kaya hindi niya sinasabi may problema siya kasi nagpe-perform siya in front of you. Mm. So sana create an environment where your friendship is there also safe space, no? So, and I think being kind does not mean becoming someone else emotional emergency room. Gusto ko rin naman pong i-put emphasis yon na maging mabuting tao ka na na makinig sa problema niya. Pero kung ikaw naman yung nagsasabi ng problema, huwag mo namang gawin yung kaibigan mong parang emotional dump account, no? Okay. So, yan. And yun nga, how do you know if you need rest, discipline, or professional help? Ikaw, Okay. ano masabi mo sa audience kapag kailan na nila kailangan? Well, unang-una, I do believe na yung katawan natin, meron niyang sarili niyang dialogue. When you start feeling tired, we have to listen. Mm. We have to identify saan ba natin nararamdaman yung pain. Because yung mga pain na nararamdaman natin in our body, it's telling us a certain message. At kapag meron na tayong ganyang nararamdaman sa katawan natin, I think the best way for us to resolve that is to actually rest. And we will get to know kung kailangan natin ng professional help if despite the rest that we're doing is hindi nare-relieve yung parang pakiramdam natin. Like for example, sige, natulog tayo, Mm-mm. nakakapag-rest tayo pero parang hindi restful yung sleep natin despite of having much time to rest. Doon tayo kailangan din na humingi na ng tulong. Kapag parang napapansin natin na yung mga bagay na ginagawa natin for self-help is hindi na siya nakukuha ng ganun. So baka kailangan na talaga siya ng professional help. Siguro ito rin, curious din ako na Mm-mm. malaman, siguro kung may isang mental health lesson na gusto mong i-share sa mga Pinoy na bahagi ng ating lipunan, bahagi ng ating kultura, ano yon. Kasi
I believe that a healthier society begins when pain is no longer Yes. treated as a weakness. Ayoko ho na yung minamahina kapag mahina na yung tao. Dahil ho kapag may naririnig akong gano'n, na kaya lalayuan dahil mahina, ganito, ganyan, sa amin ho talaga sa Batangas ay nakoy, ay, hahambalusin ko ho talagang kakawang yaan. Pero, yan, ano nung lesson yun? Okay, Talaga siguro lumalabas yung pagiging Yeah. kalokohan. siguro one Oo. thing is yung men's mental health sa mga kalalakihan, Oo which is nga, very no? stigmatized, 'di ba? Na kapag ikaw ay lalaki, expected na dapat hindi ka umiiyak, dapat hindi Mm-mm. ka nagpapakita ng nararamdaman mo. Mm-mm. Pero actually there's this disturbing no na research result na in terms of attempts ng mga siguro trigger warning lang po no. In terms of attempts of suicide, mas maraming mga kababaihan ang gumagawa nun. Attempts no. Pero sa mga completers, mas Mm. maraming lalaki kaysa sa mga babae. Okay. And this is because of the notion, Ngayon ko lang the nalaman yun, stigma, ha? of Okay. the stigma na kapag lalaki ka dapat ano ka, kaya mo. You Strong. have to man up, you have to suck it up. So that's why no yung mga kalalakihan expected na parang they have to just, be Interesting. Kasi society's expectation is that males Mm-mm. are supposed to be the strong one, Yes. yet data says otherwise. Yes, no? exactly. They have It's to- because nare-repress kasi yung nararamdaman nila eh. Wala silang Mm. nahihingaan ng tulong. So that's why, tapos eto pa no, another interesting fact is that when it comes to the method of how they complete it is mas marahas. Ibig I see. sabihin kapag ginawa nila 100%, it They're will take into it. away. Yes. I see. So, ito nga, mga kasama no na maybe Yeah. healing is less about becoming a completely new person and more about finally treating yourself like someone worth caring for. The goal is not to be happy all the time. Okay lang ang malungkot. Mm-mm. Okay lang talaga. The goal is to become honest enough to care to yourself properly and maging bukas ka sana. Bukas kapag alam mong kailangan mo na. Eto, maganda to. Meron tayong, alam mo naman yung bago nating, ano nga tawag dito? Segment, no? Isang tanong, isang sagot. Gusto ko kumakanta na ako ngayon. Isang tanong, isang sagot, Psychology Edition. So, yeah. Pabilisan nyo lang sumagot, no? Kapag hindi alam, pwedeng sampalin ng katabi, no? Okay, sige. Gay. Masaya nito. Okay, Rainier, most misused psychology term online. Depression. Okay, Rainier uli, biggest myth about therapy. Na it's just for people with mental health condition. Okay, CJ, one green flag in a friend. Honesty. Yukito, one red flag in a friend. Walang one word. Rainier, is oversharing healing or coping? Okay, actually, I think it's more of coping. Best free mental health habit. Okay, resting. Oh. Yeah. Most underrated sign someone is struggling. Underrated sign is when they start all of a sudden na parang they're changing their personality from like usually being sad, then parang all of a sudden they're becoming happy. Oh. They've been like giving out their stuff already. Yung mga ganyan. Kasi may mga tao kasi na they do the Ibig opposite sabihin nun, when nasa they're ano about na. to crack. Okay. What screams emotionally mature? Okay, emotionally mature is when you have an understanding and appropriate reaction to, the situation around you. What screams unresolved issues? Unresolved issues is basically when the person has disproportionate reactions to the situations around them. Like for example, maliit yung stressor pero yung effect sa kanya is parang, yung reaction niya is parang grabe as if big deal siya. I see. Yukito, is ghosting a toxic friend always bad? If it serves a better and good purpose, no. Okay. Rainier, can humor be a coping mechanism? Yes, actually it's one of the matured or adaptive na coping mechanisms. Pero of course not all the time. Joke. Rainier, most toxic Filipino praise about mental health. Yun, yung dasal lang. Okay. Rainier, ito pa. One sentence people should stop saying to someone struggling. Dasal lang. Oh, Dasal yun lang. din, dasal lang. CJ, one sentence that actually helps you at work. I'm always here for you. May One bonus ka. one word, Rainier, one word people misunderstand in psychology. Na nakakabasa kami ng isip, hindi. And maybe that's the thing about mental health po, no? It's not always dramatic. Minsan tahimik lang, minsan functional ka, minsan tumatawa ka pa. Minsan productive ka, gaano ba kadalasang minsan, no? Minsan. But this episode reminded us that being okay is not just about surviving the day. It is also about understanding yourself with more honesty and more compassion. Hindi po ito contest kung sino ang mas may pinagdadaanan. Hindi rin ito excuse para saktan ang iba. It's a reminder that we are human and humans need language, support,
boundaries, and care. This has been Z. Always do good, be good, and stay grateful. Because in a world that tells us to keep going no matter what, may we also learn when to pause, when to ask for help, and when to be kinder to ourselves. Hanggang sa muli po, love you! Yay! Laks naman! Yan o, and syempre, Yan ang pa-flower. galing. May flower na Syempre, pala. meron ulit tayong flowers. May flowers uli. No? Parang ito po yung ginamit din namin noong huling episode. Kanina, yeah. Pero, Alam na alam ni yung akin again, dyan, ah. ayan na. Parang alam ko na yung ano. Oy, thank you so much. Thank Thank you you. so much. Yung isa bawas na. Ayan, yung isa bawas na daw. Thank you so much po. Uy, maraming salamat ha. Oo, yan. Yay! Okay, thank you. Palakpakan natin. Rainier CJ, yung ito. Bye-bye.